What's up mga kapitbahay? So nandito nga ako sa school dahil naka-schedule sila ang Boy Scout at Girl Scout para magtanim. Tree planting kumbaga. Dahil tayo ay isang huwaran, masipag, mabait, maaasahan. Uy, nagbuhat ng bangko, hindi ganun. Sige na nga, dahil tayo ay napilitan lang din na mag-tree planting. Tayo ay magtatanim ng puno dito sa paligid ng school. At eto nga ang napili ko na punta sa akin at mapalad na puno na aking itatanim ang kalamansi. Sila nga pala ang Boy Scout na magiging kasama namin sa pagtatanim dito sa paligid ng school. Pero habang naghihintay kami na maging ayos lahat, tsaka maayos yung mga puno, ay eto ako nagpapaka-aesthetic. Uy! At ready na nga ang lahat, kaya pumunta na kami sa lugar kung saan namin itatanim itong mga puno na na-assign sa amin. Itong puno nga ng kalamansi ay dito lamang itinanim sa likod ng faculty room at sa likod ng mga classroom. Dahil ito namang kalamansing ito ay hindi naman siya lumalaki katulad ng mga punong kahoy, kaya hindi siya makakaabala kung sakaling lumaki siya ng sobrang laki sa mga classrooms at offices dito sa paligid ng school. At ito na nga, sinimulan na namin ang pagtatanim. Itong aking kasama na Boy Scout na siyang naka-assign sa akin ay siya ang nagdukal ng lupa para pagtamna ng puno. At nung okay na nga ang lalim ng hukay, syempre tinanim na naming dalawa yung puno ng kalamansi dito sa hukay na kanyang ginawa. Aba, syempre hindi pwedeng wala akong exposure, vlog ko to eh. Tinanggalan nga namin ng plastic yung puno dahil para mas makagrow siya, yung kanyang roots, kaarte, yun na nga, para mas maging malago siya at mas maging maganda yung kanyang pagsibol. At pagkatapos nga nito ay dinilagyan na lamang namin ng tanda yung aming mga punong itinanim para hindi siya masira kung sakali mang merong maglilinis o magagamas dito sa paligid ng school. Tsura ko at pagkatapos nga nito ay di marites time na. Uy, Ma'am Irene, parang tunay. Hindi ganyan yung Ma'am Irene na kilala ko, uy. At heto na nga at pinuntahan na rin namin yung aming iba pang mga kasama na nagtatanim din dito sa likod ng faculty room at classroom. Ito nga palang tinatanim namin mga kapitbahay ay iba't ibang klase ng puno. May kalamansi, may mahogany, may mga punong kahoy, merong namumunga, ganon. Yan na, lumabas na ang tunay na ugali ng mga kasama kong ari. Aba, hindi pa tapos naguhugas na ng kamay. Parang gusto ko na talagang magpalit ng kaibigan. Ito nga palang school na pinuntahan namin ay maliit lang na school. Maliit pa lang, kumbaga nagsisimula pa lang sila. At itong nakikita nyo sa paligid ay yan ang sakop pa ng school na wala pang classrooms. Pawang mga damo pa lamang ang makikita mo rito. Ako po ay nananawagan, baka meron po kayong labis dyang classroom, kasyang-kasya at luwag na luwag pa po dito sa lupain ng Villa Cerveza High School. O kaya naman merong magdodonate dyan ng 3-story classrooms. Luwag na luwag po dito sa lupain ng Villa Cerveza High School. Heto na nga kami, pinuntahan namin yung iba pa naming mga kasama na nagtatanim ng mga puno dun sa medyo bandang dulo ng school. At eto nga pala ang principal ng Villa Cerveza High School, si Ma'am Weng. Ito nga palang mga puno mga kapitbahay ay dun sana namin itatanim sa paanan ng mga bundok. Kaya lang dahil ito namang school ay may mga lupain pa na hindi pa natatayuan ng mga classroom, di nagdesisyon ang principal ng Villa Cerveza High School na dito na lang itanim ang puno sa palibot ng school. Hindi na rin masama dahil mapapakinabangan naman itong mga punong ito sa banda-banda riyan kapag nagkaroon na ng mga classrooms dito sa bakanting lote na ito at itong mga punong ito ang magsisilbi nilang silong. At sa hinabahaba nga ng aming pagpapatintero dito sa mga tubig-tubig dito sa bakanting lote ay natanaw na rin namin at napuntahan na rin namin itong aming mga kasama. Ayan si Ma'am Rona at si Sir Abner at ang mga Girl Scout at Boy Scout na kasama din nila. Ay, ayun pa pala si Ma'am Joyce na ando sa kabilang part. O, ayan, sayaw, gigiling mo pa. Ito nga pala mga kapitbahay ay hindi lamang ang Villa Cerveza High School ang nagkandak ng tree planting dahil ito ay isa sa mga programa ng Department of Education o DepEd. Syempre, kasama at katuwang ang mga guro at ang Boy Scout at Girl Scout. Mabuti na nga lamang at meron pa ring mga ganitong programa ang DepEd dahil kahit papaano ay napapalitan yung mga puno na kinukuha at ginagawang mga bahay, mga ganon, tapos may mga nagkakaingin, tapos merong mga lugar na kino-convert na yung mga bakanteng lote para maging residential area o kaya naman commercial area. At least sa ganitong paraan napapalitan yung mga puno na nawala. Though matagal pa bago ito lumaki kasing laki ng mga puno na inalis. At least meron tayong mga puno na pwede pang asahan na makukuha natin sa hinaharap.
hinaharap. Balang araw kung sakaling man kailanganin pa natin ng mga punong kahoy at mga puno bilang kanlungan natin. Huy, kanlungan. Basta yun na yun, gets nyo na yun. So, paano ba yan mga kapitbahay? Hanggang dito na lamang ang aking video. Hanggang sa muli, paalam. Oh, wag basta magpuputol ng mga puno ha. At kung may pagkakataon na magtanim, ay di magtanim. Babush!